Handa ang provincial government ng Davao de Oro na ipatupad ang no-build zone policy sa mga hazardous area sa lalawigan. Kasunod yan ang landslide sa Barangay Masara sa bayan ng Mako kung saan 37 na ang nasawi. Mula sa Mawab, Davao de Oro, nakatutok live si Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Argel? Ivan, nakatakda ng makalabas sa intensive care unit ang dalawang survivors, kabilang na ang isang 3 taong gulang na batang nahukay ng buhay 3 araw matapos ang pagguho. Namigay naman ng tulong ang DSWD sa mga naulila ng mga nasawi at iba pang mga biktima. Limitado na lang sa mga rescuer ang pinapapasok sa ground zero ng pagguho sa Barangay Masara, Mako, Davao de Oro. Tila naging ghost town na ang mga bahay. Makikita sa di kalayuan ang gabundok na lupa na itinambak na galing sa guho at mga nagtatrabahong backhoe. Wasak at hindi na makilala ang isa sa mga bus na nahukay mula sa guho. During nakita yung bus, kinabukasan, nakita yung unit, wala talagang tao doon sa mga bus. Maliban doon sa isang jeep na nakita. Pero yung bus, pero mga after 3 days na kita yung ilalim ng bus, mayroong doon pa na may nakitang tao. Nitong tanghali, umakyat na sa 37 ang bilang ng mga nakuhang bangkay. Maingat ang mga rescuers sa paghukay at sa paglilipat sa body bag ng mga nakikitang bangkay. Tumulong sa rescue operation ang ilang tauhan ng minahan. Tabang na sir, nag-rescue niya ito ni driver nga kuano, kaya dagang nagpatabang na may mga rescue sa Apex. Tanggapon sir. O kagibati ka kapoy? Wala mo noon. Ang trabaho man gud, pinabangay ba? Pinabangay. Kauban na mo. Sa nakuha na siya. Ang paning kamutan yung makuha na mo. Katuwang din sa paghahanap ang rescue dog ng Coast Guard Southeastern Mindanao na si Apa, na siyang nakatunton sa 3 taong gulang na batang survivor at ilan pang mga patay. Pagpapahingahin muna siya, pina-check up siya sa Provincial Veterinarian at binigyan ng vitamins bago muling sumabak. Ang tauhan ng minahan at batang 3 taong gulang na parehong nakaligtas sa pagguho, dinala sa intensive care unit ng Davao Regional Medical Center sa Tagum City. Ikinuwento ng ama ng bata kung paano naiwan at natabunan ang bata, nakatatandang kapatid nito at kanyang asawa. Kasama sila sa dalaga, yung dalaga man ang nagdala palabas. Kasi sabi ng mama, lang, dali mo yung bata palabas. Binisita sila ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na nangumusta at nagpaabot ng tulong. Yung kasama niya na okay na. Patay na. Ilibing namin kahapon. Dinalaw rin ni Secretary Gatchalian ang punerarya kung saan nakalagak ang ilan pang mga nasawi. Nag-abot din siya ng burial assistance sa mga naulila. Nanguna rin siya sa pamimigay ng cash assistance at relief packs sa evacuees na nasa Nuevo Iloco National High School. Landslide-prone area ang Barangay Masara, batay sa pagsusuri ng Project NOAA o Nationwide Operational Assessment of Hazards ng Department of Science and Technology. Ayon sa provincial government ng Davao de Oro, handa raw silang magpatupad ng no-build zone policy o maghigpit at pagbawalan na ang pagtatayo ng estruktura sa mga lugar na posibleng gumuho. The governor really expressed na they are going to implement na the no-build zone. Kasi pin-impose talaga ng MGB. So the governor said she has to share with the sentiment of and the policy of the MGB that there will be a no-build zone policy. Ivan, kagagaling lang natin ngayong hapon sa Ground Zero at may iilan na tayong mga bangkay na nakitang ibinabana. Ngunit sa ngayon ay hinihintay pa natin ang kumpirmasyon ng bilang na naidagdag sa mga nasawi mula sa Incident Command Post at MDRMO Mako. Yan ang latest. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.